Hello mga ka-Galaxy! So this is me, your ka-Galaxy. My name is Nixfilm and our vlog for today is ang part 2 ng mga tips ni Aling Nixfilm. So ang topic naman natin for today is about how to move on or how to moving on. So let's jump to the video. One, take care of yourself. So, kapag nag-move on tayo or kapag gusto mo lang mag-move on, kailangan mo munang alagaan yung sarili mo, of course. You need to prioritize yourself and also your health and mental health. Kailangan din well-prepared ka sa mga pwedeng maging emosyon ng katawan mo or ng sarili mo. Because, para maka-forward ka sa isang bagay o sa isang relasyon na natapos na, you need to be more prepared kung paano magre-react yung sarili mo, kung paano magre-react yung emosyon mo. So, yun, kailangan alagaan mo yung sarili mo. Take care of yourself, bro. Tips number 2, cut contacts. Lahat ng contacts mo sa mga taong gustong makalimutan is i-cut mo. Talagang kung kailangan i-block mo, kung kailangan i-unfriend mo, just do it for your own sake. Para hindi na, alam kasi, may mga bagay tayong nagagawa kasi napapangunahan tayo ng emosyon. Like, kapag nakita mo yung convo niyo, kapag nagbabackread ka, like nagre-relapse ka, is baka may chance na ma-contact mo pa siya. Hindi ka lalo makaka-move on pag ganun yung ginawa mo. So, putulin mo lahat ng connection, putulin mo lahat ng contacts mo sa kanya, or kung sino man yung gusto niyong makalimutan. Just cut the contacts of. Third is, do the things you love. Ito, very important siya to make yourself very happy. Kailangan lahat ng mga gusto mo, lahat ng mga hindi mo nagawa nung mga panahong nandiyan siya is, alam mo namang gusto mo yon, alam mo namang dun ka magaling. Just do it. Huwag mong pansinin yung mga sasabihin ng ibang tao na ganito, ganyan, ganyan, etc. etc. Emi lang nila yun. Just do it. Just do the things you love. And dun mo masasabi, or parang mag-a-apply din yun sa tips number 1, which is take care of yourself. Parang nagko-convine sila. Kapag ginawa mo yung mga gusto mo, dun mo mabibisi ka. Makakalimutan mo yung mga bagay na nakakasakit sa'yo because ginagawa mo yung mga bagay na mahal mo. Diba? Pang-4th is feel the feelings. Dito pumapasok yung pinipigilan natin lahat ng emosyon natin. Pinipigilan natin umiyak, pinipigilan natin masaktan, pinipigilan natin malakit, pinipigilan natin yung sarili natin. To feel the feelings, or para maramdaman yung sakit, para maramdaman yung sakit na iniwan niya. No. Just don't do that. Kasi lalo kang hindi makaka-move on kapag lalo mong pinipigilan yung sarili mo na hindi umiyak, pinipigilan mo na hindi masaktan. No, that's the bad idea. Kailangan, kung ano yung nararamdaman mo, gusto umiyak ka. Kung nasasaktan ka, hayaan mo lang yung sakit. Kasi, one time, mapapagod yung sarili mo. Mapapagod ka na umiyak, mapapagod kang masaktan. And, dun na papasok yung pag-move on. So, feel the feelings. Huwag mo lang masyadong enjoyin yung sakit, ha? You need to breathe sometimes. You need to relax. Of course. Yun. Number 5, believe in yourself. Pagkatiwalaan mo yung sarili mo, kung ano yung mga kaya mong gawin, kung maybe sometimes feel natin na parang kulang tayo or hindi tayo worth it mahalin. Pero that's the wrongdoing we do, of course. Kailangan maniwala ka sa sarili mo kasi sa mundong to, sa panahon na to, sa generation na to, kailangan
sarili mo ang meron ka. Sarili mo ang kakampi mo. Even mawala yung mga taong nandiyan sa paligid mo, kailanman hindi ka tatraidorin ng sarili mo. Kailanman hindi ka lulukoyin ng sarili mo. Kailanman hindi ka sasaktan ng sarili mo. So, just believe in yourself. Yun. 6 is chose to be happy. Kailangan piliin mo pa din maging masaya. Sinabi ko kanina na feel the feelings. Kung gusto mo na umiyak ka. Kung gusto mo masaktan ka. Pero dito na yung sinasabi ko mapapagod ka, dito pumapasok yun, yung chose to be happy. Kailangan pag nagising ka or pumasok na sa utak mo or nag-sink in na sa utak mo lahat ng nangyari, kailangan mas piliin mo pa din maging masaya. Huwag kang magstay sa emosyon kung saan nasasaktan ka, kung saan pagod ka, kung saan mas pinipili mo masaktan. No. Kailangan mag-look forward ka to be happy. Chose to be happy. Gawin mo yung mga bagay na nagpapasaya nga sa'yo para ma-distract mo yung sarili mo and para din mag-heal ka. 7 is learn forgiveness. Ito, wala akong karapatan na sabihin na pag may ginawa siya, patawarin mo kaagad. No. Kasi may process ang forgiveness. Kailangan step by step tayong magpatawad. Kasi for me, ito yung lesson na hindi ko ma-apply sa sarili ko. Kasi hirap na hirap ako. When sometimes, sinasabi ng mga tao sa akin na patawarin mo na si ganito, patawarin mo na si ganyan. Pero para sa akin, hindi siya ganun kadali. Lalo na kung malalim yung sugat na iniwan nila, masakit yung iniwan nila, trauma ka dun sa mga pinagagawa nila and hindi mo kaya silang patawarin. Pero sometimes naiisip ko din na patawarin sila pero mas nagre-relapse yung utak ko or yung puso ko dun sa mga sakit na naranasan ko nung sinaktan nila ako. And minsan napapaisip ako kung deserve ba nila ng forgiveness ko. Kasi natatakot ako. Minsan natatakot din akong magpatawad, baka kasi ulitin nila yung ginawa nila and ayokong makita yung sarili ko na nasa situation na naman ako na mas pinipili ko na lang masaktan, mas pinipili kong umiyak, mas pinipili kong intindihin kung paano nila nagawa sa akin yun and yun. So wala akong karapatan na sabihin sa inyo na patawarin mo yung mga taong nanakit sa'yo kasi yun nga, step by step may healing process pa yan. May kailangan pa nilang tanggapin yung nangyari and doon pa lang sila makakapagpatawad. So, yon. 8 is surround yourself with positive people. Ito na po papasok yung kung may mga kaibigan ka na nagpapasaya sa'yo, makipag-bonding ka sa kanila. Sa family mo, of course, sa friends, makipag-bonding ka. Kailangan yung sarili mo is maging positive. Kaya kailangan yung mga nasa paligid mo is positive people talaga para ma-enjoy mo yung mga bagay sa mundo na to. And yun. 9 is acknowledge and accept what happened. So, dito na yung sinasabi ko sa second step ng forgiveness which is yung acceptance. Kailangan matanggap mo muna yung nangyari. So, eto, acknowledge, intindihin at i-accept mo yung nangyari. Kailangan ready ka. Alam ko kapag nagre-relapse tayo ng mga memories, nagre-relapse tayo kung paano nangyari yun or what happened, nasasaktan tayo. So, isa din kasi ito sa step para maka-forward. Kailangan tanggapin mo muna yung nangyari. Kasi, alam kong masakit. Pero kailangan unti-unti tayong mag-forward to be better person. And, yun, para hindi na din tayo ganun maapektuhan is, kailangan nga muna is palibutan mo yung sarili mo ng positive people para ma-acknowledge and ma-accept mo yung nangyari. So, hindi naman ganun dapat minamadali.
paano mo i-accept yung nangyari kasi nasa sa'yo yun. Minsan, ako naranasan ko na din to. Hindi ako ready na i-accept yung nangyari or what happened. Pero one time, pagkagising ko, na-accept ko na lahat na, okay, nangyari pala to. Okay, ganito pala yung nangyari. So, yun. Last is look toward the future. So, eto na yung last step on how to move on. Kailangan yung utak mo is mag-focus sa future. Kailangan kung kaya mong magplano, siguro kailangan or kung kaya mo nang planuhin yung future mo, just do it. Kasi yun din yung parang sa tingin ko nakatulong sa akin. Like, kaya ako pumasok sa mundo ng YouTube just because nag-look forward ako sa future and yun, kailangan maging handa ako sa future mo. Kailangan mas patibayin mo pa yung sarili mo. Kailangan mas matatag ka na sa future or sa mga darating pang pagsubok. Mas kailangan kaya mo na silang i-handle. So, yun lang. So, dito ko na tinatapos ang vlog natin. I hope you like this video and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and more upcoming videos. And please mga ka-Galaxy, subscribe to my channel kasi because 55.3% ang hindi nakasubscribe. So, eto yun, makikita nyo dyan. Alam nyo mga ka-Galaxy, or mag-comment down kayo kung gusto nyo pa ng mga ganitong vlog or mga tips more on lalabas si Aling Nix film. So, comment kayo sa baba. And yun. So, ito lang yung reminder ko for this vlog, for this video, na I hope may matutunan kayo and I hope lahat tayo is maka-look forward or maka-move on sa mga nangyari sa buhay natin o sa past natin. First, ang sasabihin ko lang is lang naman yung sasabihin ko sa reminder ko sa inyo, which is it's okay to mas okay siguro kung hindi tayo mag-aapuro sa love, because sabi ko nga is kapag ready ka na, kapag sa tingin ni Lord ready ka na to commit relationship, mas maganda yung mas better na love yung ibibigay niya sa'yo and mas genuine. Ako, for me, hindi ako nagmamadali. Kasi iniintay ko yung sign ni Lord kung ready na ba ako. Kasi for me, hindi pa ako ready. May mga dumadating, alam ko may mga nakakausap kayo, ganyan. Pero hindi ganon kaseryoso yung love or yung relationship na meron kayo ng kausap mo. And minsan pa nga, no label, di ba? Pero yon, hindi naman masamang magmahal. Kailangan lang may limitation. So, yun lang yung reminder ko sa inyo. Kailangan bawat ginagawa nyo, may limitation. May hangganan. So, yun lang mga ka-Galaxy, and please wag makakalimutan i-follow lahat ng aking social media accounts. Bye-bye mga ka-Galaxy! Bye!